Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, magandang araw po sa lahat and just call me by the name, Chot. Isa po akong si Lahis. Sabi nila, gwapo raw ako at kahit hindi kayo maniwala, wala akong pake. Sa mga bashers po, sana wag na kayong makinig kasi hindi naman kayo pinipilit dito sa channel ni Kuya E. Easy, relax lang. Na-entertain kami at kung kayo hindi at pure bitterness sa buhay, nako, bahala na kayo. Akala ko noon Kuya E ang magmahal ay sadyang ganun-ganun na lang. Ibibigay mo ang iyong puso at lahat-lahat. Masusuklian ka rin naman. Pero nagkamali po ako. Nako, mukhang masakit sa puso to ah. Sa mga makikinig po nito Kuya E, pasensya na kung madramahan man kayo. Pero gusto ko lamang pong i-express ang mga naranasan ko. Ang mga dinanas ko, sabi nga, sa ngalan ng pag-ibig. Taray. Taong 2015 Kuya E, nang masabi kong ang curious na ako ay naging aktibo sa paghahanap ng taong makikilala upang mahalin. Mga panahong marami akong kaibigan na madalas sa mga partihan ng mga bisexual at mga daddy at street acting, maging mga open na bading. Maganda ang trabaho ko at panahong nakapagsolo na ako at nagmay-ari ng isang kondo. Aaminin ko, naging easy go, lalaki ako. Sabi nga nila, matalino ako pero naging bobo sa pag-ibig. Party kong party, libre kong libre, at isa sa mga nakilala ko Kuya E ang isang lalaki na tulad ko ring tago, si Vincent. Si Vincent yung hindi mo aakalain na may lihim din kasi talagang lalaking lalaki ang datingan. Siya ang unang lumapit sa akin, nagkakilala at dinala ko sa aking kondo. Yes Kuya E, may nangyari agad sa amin. Pareho kami ni Vincent ng trip, kissing at baliktarang numero ang gusto. Madali kaming nagkaunawaan, nagkasarilinan. Hanggang sa after ng 1 month Kuya E ay nagsama na kami. Si Vincent ay umuupa lang noon sa Maynila at nagtatrabaho sa isang fast food chain. Kaya naman ang inalok ko siya dahil mabait naman siya. Naramdaman ko naman na mukhang totoo siya ay pumayag din naman siya. Ni hindi ko siya pinagbayad o pinag-aambag sa bahay kahit pagkain man lang. Masaya ako Kuya E. Tuwing umuwi ako minsan sa mga travel ko sa work ay may uuwian akong makakasama. May maituturing na pamilya. Nag-aasikaso, naglalaba, para kami talagang mag-asawa. Tinanong ko pa nga si Vincent kung okay lang siya kasi recently naparami ang travel ko dahil sa nature ng work ko. Tanggap daw naman niya. Minsan Kuya E ay kasama namin ang tropa namin sa kondo. Nagiinuman, bigay hilig din dahil sabi ko nga, pera lang naman yan. Mayabang na kung mayabang pero ganun ako Kuya E sa mga kaibigan. Tumagal kami ni Vincent ng ganun. Magaling siya sa kama. Kuha niya lahat din ng kiliti ko. Nagtiwala ako sa kanya. Hanggang sa may nabalitaan ako Kuya E sa isang receptionist ng building. Hindi naman yata sinasadya na sabihin pero tinanong niya ako kung ano raw ang pangalan ng kapatid ko na laging kasama ni Vincent. Nagtaka ako Kuya E pero hindi ko pinahalata sa receptionist. Sabi ko, lalaki ba o babae? Lalaki daw Kuya E pero ewan ba, bigla akong kinabahan. Pinakita ko ang picture ng mga kaibigan namin at confirmed isa nga sa kanila. Ang bisexual din na si Rino. Sa totoo lang Kuya E, si Rino ay nakikita ko noon na madalas nakatingin kay Vincent pero hindi ko naman pinag-isipan ng masama o pinaghinalaan. Sa kwento ng receptionist, mukhang madalas nga sila nandoon sa aking kondo at sinasakto na wala talaga ako.
Hindi naman kasi ako pala-check dahil ayoko nang ganun na may pagdududa. Minsan lang ako tumawag o kung video call, basta more on text lang din ako. At sa pagkakatanda ko, walang nabanggit sa akin si Vincent o si Rino na bumibisita siya. Kuya E, para ma-verify ko ay nag-install ako ng hidden cam sa kwarto ko. Sinakto ko na sinabi ko kay Vincent na aalis ako at may travel ako pa Visayas. Nagpaalam pa at humirit ng lantakan bago ako umalis. Magaling umarte ang loko Kuya E. Tinanong pa ako kung ihahatid daw ba ako sa airport at sinabi ko naman na magtataksi na lang ako. Nang mag-message ako sa kanya na boarding na ako, sumagot pa siya ng ingat at I love you. Pero Kuya E, naroon lang ako, malapit sa kondo. Sa isang coffee shop na tago, naghintay ako at confirmed, sinundo ni Vincent si Rino sa labas ng kondo. Nanginginig ang laman ko Kuya E, pero naisip ko, hindi naman ako asawa ni Vincent. At gusto ko ba ng gulo o iskandalo? Hindi. Upang pigilan ang sarili ko sa mga gagawin ko o pwede kong magawa, kahit ako ang may-ari ng kondo ay umiwas ako sa mga pwedeng maganap pag pinairal ko ang galit ko. Nagpunta ako sa kaibigan ko at nagpalipas ng araw. Hindi ako nag-text o tumawag kay Vincent kahit may message siya ng pangungumusta. After 2 days, sinabi ko, sorry at very busy ako. Tinawag pa talaga na ako na babe at sinabi niya na miss kita. Nagpaalam din si Vincent na iinom daw kasama ang tropa niya sa hindi kalayuan sa kondo na pinayagan ko naman. Pagkakataon na masilip ko ang laman ng hidden cam. Kuya E, mahal na mahal ko si Vincent pero ano itong nakita ko? Mula sa paghalik, paghubad at kung ano-ano pa, nanginig ang laman ko na confirm nga na may relasyon ang dalawa. Ewan ko nga ba bakit hindi ko kailanman napansin nyo na may ganun pala. Kung hindi pa sa sinabi ng receptionist, hindi ko malalaman. That time Kuya E ay nag-message pa si Rino at nagtatanong kung nakauwi na raw ba ako. Sabi ko, why? Pwede raw ba siyang pumasyal, Kuya E, sa kondo? Nakakagigil na laman Kuya E na may gana pa siyang plastikin ako ng ganun. Naiyak ako Kuya E kasi bigay hilig nga si Vincent sa akin at ganun din sa kanilang mga kaibigan ko. Gaganunin lang pala ako. Sabi ko ayoko na magpakatanga. Hinakot ko ang damit ni Vincent Kuya E at nilagay ko sa bag niya at sa labas ng pintuan. By the time na kumakatok siya, hindi ko binuksan. Nagtanong siya sa akin, ano daw ang problema? Sinend ko sa kanya ang video nila ni Rino. Gusto raw niya magpaliwanag pero sabi ko sapat na lahat ng nakita ko at iyan mismo ang ebidensya. Sinend ko rin kay Rino ang video at sinabi ko sa kanila Kuya E na wag na sila magpapakita sa akin bago pa ako gumawa ng hindi nila magugustuhan. Masakit yon Kuya E kasi nagtiwala ako kay Vincent, kay Rino. Pero salamat pa rin kasi gumawa ng paraan ng tadhana na mabisto ko yung kailangang mabisto. Mahirap Kuya E na sa panahong abala ako sa trabaho ay nangyari yun. Nung una, pinanghinaan ako ng loob pero sabi ko, lalaki lang yon. Madaling sabihin pero mahirap sa puso ko Kuya E. Nag-focus ako sa trabaho kahit na mahirap. Hanggang sa hindi ko namalayan, okay na ako pero ayoko nang umibig pa. Nag-focus na lang ako sa aking sarili at sa pamilya ko sa probinsya. Siguro nga Kuya E, malas lang ako sa pag-ibig pero siguro balang araw magmamahal pa rin naman ako at sana kapag nahanap ko yun, maging totoo na at walang pagbabalat kayo. Chot, no? Well, hindi naman ganun ka-drama, Chot, no? Siguro in-express mo lang talaga yung nararamdaman mo pero nakakalungkot talaga yung nangyari kasi ikaw na nga sa pagkaka-describe mo, bigay hilig ka, mabait ka sa kaibigan, tapos na samantala ka. Syempre masaktan ka rin naman talaga, no? Pero ang sana ay
Sa pagbubukas ng iyong puso ay mahanap mo nga talaga kung sino nga ba yung para sa'yo talaga, dahil deserve mo na maging masaya at hindi mo deserve na maging nalokohin lang o makahanap ng taong loloko sa'yo. At ang deserve mo ay yung magmamahal at mamahalin mo rin, diba? Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Napakabait mo, Peno. Salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukod, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatago sa inyong puso. Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang Kuya Inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, sintihan ng buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka. Dahil gusto ko na sana'y laging